Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 64 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, sobrang nabigla at napatigil ang buong grupo sa sinapit ni Satsuki. At ang bigat ng pangyayari ay nananatili sa hangin na para bang hindi sila makahinga. Si Yugong, nanginginig ang boses dahil sa galit at dalamhati, ay nagtanong kung nagkamalay pa ba si Satsuki bago siya tuluyang nawala. Ngunit agad siyang pinutol ni Alain, na ayaw nang lalong masaktan ang lahat. Si Lewin, na napilitan sa nakakatakot na desisyong tapusin si Satsuki para mailigtas ang iba, ay mahigpit na nakiusap na kumalma sila. Ipinapaalala niyang hindi pa nawawala ang tunay na kalaban, naroon pa rin ang nakakatindig balahibong presensya nito sa paligid. Dahil sa sobrang sama ng loob, ibinuhos ni Yugong ang sisi kay Nyaki, na tinawag niyang ugat ng lahat ng trahedya. Si Alain, hindi na mapanatili ang pagiging kalmado, ay humingi rin ng paumanhin at nangakong ilalabas niya ang buong galit kay Nyaki kapag nagharap sila. Sinabi ni Lewin na ikalat ang mga light orb sa paligid para ma-detect ang kilos ng kaaway at agad tumalima si Yugong. Nilawan ni Lewin ang orbi sa kanyang kamay at buong tapang na sinabi na sila ang liwanag na tumatanglaw sa mundong ito at hindi sila maaaring lamunin ng kadiliman. Biglang nagpakita si Mimori mula sa labas ng kanilang barrier. Parang nang aasar na tinanong kung nag-enjoy ba sila. Napatigil si Lewin dahil may naramdaman siyang kakaiba bago mawala si Mimori. Naguluhan si Yugong at tinanong kung ano ang nakita niya, pero sinabi ni Lewin na baka imahinasyon lang, kahit malinaw na hindi iyon totoo. Nang tanungin siya kung delikado bang sila ang maunang umatake, tumango si Lewin at ipinaliwanag na hindi maganda ang kutob niya. May magyayaring masama kung makuha ng kaaway ang kumpletong tanaw sa kanila. Dahil dito, napagdugtong ni Yugong na marahil hindi makaatake ang kaaway hanggat hindi sila ganap na nakikita ng lahat, kaya nila ginamit si Satsuki bilang pamalit. Dahil wala silang sapat na lakas para lumaban mismo. Pero biglang sumakit ang ulo at dibdib ni Lewin nang umigting ang kanyang intuisyon, dahilan para siya ay mapahawak sa sarili. Nag-alala si Alain. Ngunit sa nanlalamig na boses ay sinabi ni Lewin na ang kanyang instinct ay naghahayag ng katotohanan. May ilan sa kanilang mga kasama na patay na, pinaslang ng isang tagamasid na nakatingin sa kanila mula sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Alain pero nagpatuloy si Lewin. Ang aura ng kaaway ay kakaiba, hindi malakas, pero labis na nakakatakot. Alam niyang kaya niya itong talunin sa harapan, pero may nakagigimbal na takot na pumipigil sa kanya. Ang kabalintunaan na iyon ang siyang susi sa kanilang tagumpay. Ang kanyang instinct, na ilang beses nang nagligtas sa kanila, ang nagsasabing ang pag-unawa sa kaaway na ito ang magbubukas ng landas para mabuhay sila. Habang sinusubukan ni Lewin alamin ang posibilidad, tao ba ito? Subhuman? Human-faced species? Assassins mula sa dulo ng mundo? O ikalawang pangkat ni Mira, wala kahit isa ang tumutugma sa nararamdaman niya. Habang nag-iisip, biglang umalingaw ang yabag ng mga kabayo sa labas ng barrier. Kumpirmado ni Yugong, may dalawa o higit pang kabayo. Ngunit muling kumilos ang kutob ni Lewin, hindi ang mga sakay ang tunay na banta. Humiling siya ng light orb, inihagis ito pataas, at doon nila nakita ang katotohanan. Sa liwanag ng orbi ay lumitaw ang isang higanteng slime, naglalakihan at nakakatakot. Napabulong si Miana, hindi makapaniwala. Napatawa si Lewin dahil sa wakas ay nakita niya ang pinagmulan ng kakaibang presensya, isang mutated slime. Kahit dapat ay mahina, lumaki ito ng sobra at nagkaroon ng kakayahang guluhin ang pandama at isip ng mga tao. Nang magbago ng anyo ang slime upang tumakas sa kabubatan, sinabi ni Lewin na hindi niya ito palalampasin. Kinuha niya ang espada ni Satsuki at humingi ng lakas ng kasama nilang nasawi. Ngunit bago siya umatake, naglabas ng matinding sakit ng ulo ang slime, isang psychic attack na sinusubukang takutin sila. Pilit itong tinitiis ni Lewin at muli sanang susugod, ngunit sa refleksyon ng barrier, ay nakita niya ang nakakatakot na imahe ni Mimori, nakatayo sa likuran nila. Huli na.
Pinakawalan ni Mimori ang kanyang paralysis skill at sa isang iglap ay hindi makagalaw ang lahat. Samantala, sa kabilang bahagi ng lugar, nakarating si Karo kina Seras at Nyaki at pilit na kinukuha si Nyaki. Tumanggi si Seras ng mariin at agad nag-transform sa kanyang spirit armor, handang lumaban ng seryoso mula sa unang segundo pa lang. Si Karo, mayabang at puno ng pagnanasa sa labanan, ay natuwa na makaharap ang sikat na elf knight, sinasabing kaya niyang gawin ang kahit ano sa isang elf. Binantaan niya si Seras, ngunit hindi ito natinag. Sa isang kisap, kumilos si Seras ng napakabilis, at bago pa makadepensa si Karo, napugutan na siya ng ulo. Tahimik na sinabi ni Seras na napakabagal niya, at na ang mga ginawa niya sa Speed Clan at kay Nyaki ay hindi mapapatawad. Ngunit sa ironya, idinagdag niya na maswerte pa si Karo. Dahil kung si Mimori ang nakaharap nito, hindi iyon matatapos ng ganoon kabilis o magaan. Mas magiging malupit, mas nakakatakot, at mas walang awa ang kanyang naging kapalaran, at dito nagtatapos ang chapter 64 ng Failure Frame. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam!